Hindi nila inaasahan ang magaganap sa gabi ngayon. Dumating sa Unit 6 ang mga panauhing hindi imbitado. Si Richard ang nagbukas sa pinto matapos ang sunod-sunod na pagkatok mula sa labas. Si Julia ay nanatili sa living room at nanonood ng telebisyon. Buong akala ay si Rebecca ang dumating. Si Mrs. Laredo pala, may kasamang dalawang malalaking lalaki. Namutla si Richard. Mrs. Laredo, tama pala ang impormasyon ko. Ikaw ang nagbabantay sa babae ni Rebecca, ha Richard? Gayong mahina at matigas ang tinig ng ginang. Nasaan ang magaling na babae? Ni hindi nagawa ni Richard na humarang. Nakapasok ang ginang gayon din ang dalawang malalaking lalaking kasama nito. Nanginig yata ang buong pagkatao ni Julia nang makitang hindi si Rebecca Laredo ang dumating. Nakita siya ng ginang. There you are. Nagkita rin tayo. Si Mrs. Laredo, nahulaan na ni Julia. Maliit ang babaeng maputi, maikli ang kulot na buhok, malapad ang katawan, usli ang puson gaya ng description dito ni Rebecca. Panay ang lunok ng dalaga habang palapit si Mrs. Laredo. Ang asawa kong ulol ay napaamin ko na. Ibinabahay ka nga raw dito. Ako mismo ang nagsasabi sa'yo. Ang nag-uutos sa'yo, bruha ka. Nalisanin mo sa lalong madaling panahon ang unit na ito. Pati na ang lahat ng gamit na ang mister kong ulol ang bumili. Pati na ang segunda manong kotse. Naiintindihan mo ba, Julia? Kay haba, kay sakit ng mga salitang iyon ni Mrs. Laredo. At umimong lahat sa puso at damdamin ni Julia. Hindi magawang itaboy ni Richard ang tatlo. Napapagitnaan siya ng dalawang malalaking lalaki. Matatalimang titig sa kanya. Kaya lalong naghihirap ang bayan ay dahil sa mga tulad mo, Julia. Nasisikmura ninyong pumatol sa mga lalaking nasa gobyerno kahit na may asawa na. Ano ngayon ang nangyayari? Natututong magnakaw sa kaba ng bayan ng mga tulad ni Rebecca para lang kayo mabigyan ng karangyaan. Muling nagtaray si Mrs. Laredo. Mrs., sansala ni Julia. Inaamin ko kung nagkamali ako. Hindi ako dapat pumatol sa asawa ninyo. Pero tungkol ho sa ginagasta niya sa akin, sabi ho ni Rebay galing yun sa kanyang bulsa, hindi sa pera ng bayan. Luhaan ang dalaga. How is that so? How never you can get? Julia, ang pera ni Rebecca at ang pera ng bayan ay kakaunti na lang ang pagitan at matututo na siyang magnakaw kapag hindi ka pa niya bibitiwan. Naiintindihan mo? Luha at tango ang naging tuko ng dalaga. Very well, nagkakaintindihan tayo. Hindi na kami magtatagal, pero syempre ay may iiwan ako. Sa iyong alaala, Julia, dalawang malalakas na sampalang pinadapo ng ginang sa pisngi ng dalaga. Namanhid ang mukha ni Julia. Para yan sa pagyurak mo sa aking dangal, bruha ka. Umiiyak sa galit ang ginang ni Rebecca. Si Richard ay pigil ang magkabilang bisig ng dalawang lalaki at walang nagawa kundi igalang ang pagpaparusa ni Mrs. Laredo. Mrs. Itoong lalaki, anong gagawin natin? Kulpihin na ho ba namin? Tanong ng mas malaking alalay ng ginang. Huwag, utos ni Mrs. Laredo. Ang taong ito ay ang aking paniwala ay biktima lang ng pangangailangan ng malaking sweldo. Walang personalan, trabaho lang. Sa sarili ay hiyang-hiya si Richard. Mas mabuti para marahil kung sinampal na rin siya ng ginang. Tulad ni Julia ay guilty rin siya sa panloloko kay Mrs. Laredo. Nakalis na si Mrs. Laredo at ang dalawang lalaki ay hindi pa rin tumitinag sa kinatatayuan, si Julia. Tahimik lang ito sa pagluha at sa paghima sa pisnging na sampal. Julia, dumating ng mas maaga ang inaasahan ko na katapusan namin ni Reb Richard. Mapait ang ngiti ng dalaga. Ni hindi ako nakapiyok. Ako man ay tinamaan din, Julia. I know how you feel. Napayakap kay Richard si Julia. Yakap na walang maslisya. Yakap ng isang tao nangangailangan ng pagdamay. Lahat ng sinabi niya tama. Richard, hindi ko maaaring pangatwiranan. Kung maaari nga lang na matunaw na ako sa kahihiyan kanina. Tama na yung paninisi mo sa iyong sarili. Hindi mo solang pagkakasala, Julia. Dalawa kami ni Rebecca. Umangat ang mukha ni Julia. Ano pa nga ba kung hindi ka rin naligawan at sinilaw sa material na bagay? Hindi ka sana lalagay sa gulo. Kumawala sa bisig ni Richard si Julia. Buo ang loob na muling nangusap. Know what? Namatay na ang nalalabi kong pagtingin kay Rebecca. Ganon kadali, Julia. Ganon kadali, Richard. Probably hindi na rin sa pangyayaring hindi naman siya nagkaloob ng tunay na pagpapahalaga sa akin. Sinilaw niya ako sa mga bagay na kayang bilhin ng salapi. Yes, ginamit niya ako to satisfy his sexual needs. Pero isang bagay ang nalimutan niyang ibigay or maybe sinadya niyang huwag ibigay. Hulaan mo kung ano, Richard. Tunay na pagmamahal, tapat na pag-ibig. Tumango ang dalaga. Sa bagay pareho lang kami. Inakala ko rin, pinapaniwala ko ang aking sarili na mahal ko si Reb. Pero ano ang nangyari? Dinadaya ko lang palang aking sarili all these months. The fact is, wala palang pag-ibig na nanamagitan sa amin ni Rebecca. Parang nawing nabunot na tinik sa puso ni Richard.
Are you sure? Paniniyak pa niya. Tumango si Julia. Kung nakikita mo mang umiiyak ako, yun ay dahil sa panghihinayang. Sa panahong inaksay ako sa aming relasyon, iniiyakan ko na rin ang pagkawasak ng aking dangal na bunga ng aking kahangalan. Hinahangaan ko ang katatagan mo ngayon, Julia. Mali ang sabi ni Mr. Laredo na si Julia ay parang ang clinching vine, isang taong wala na yatang backbone at palaasa sa kapwa. Well, kumbaga sa shooting ay tapos na ang eksena. Pack up na. Ako'y magpa-pack up ngayon din, Richard. Hindi ko nahihintaying tayarayan ulit ako ni Mrs. Laredo. Pero saan ka lilipat? Ang dapat ay humanap ka muna ng malilipatan, Julia. May savings pa naman ako. Kahit sa maliit na tirahan ay maaari ako, Richard. Ang importante ay magpapack up na nga ako. Didesidido nang lumayo rito. Maya-maya ay tumingin si Julia kay Richard. Ikaw nga pala, paano na? Marahil ay sa ibang babae ka na i-a-assign na rin. Umiling si Richard. No way, tulad mo ngayon ding araw na ito ay magre-resign na ako sa paglilingkod kay Mr. Laredo. Irrevocable resignation, Julia. Napangiti ang dalaga. Nakikisimpatya ka sa akin, ha, Richard? Hindi naman. Nagkataon lang na nais ko na rin baguhin ang takbo ng buhay ko. Ayoko nang maglingkod sa lalaking one way or the other. Ay siyang naging dahilan ng kabiguan ng mahal ko. Ang mahal mo? Ako yun? Tanong ni Julia. Ikaw yun, Julia. Matapat na tugon ng binata. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga. Si Julia ay sa isang maliit na apartment sa Sampaloc humantong. Sa pagsang-ayon na rin ng dalaga ay sa lugar ding iyon nakakuha ng mauupahan si Richard. Munting silid ang kinuha ng binata. Si Richard ay sinuwerte namang matanggap sa isang publishing firm bilang checker at chief of security. Ang magandang record niya bilang dating pulis ang nakatulong para siya ay matanggap agad. Si Julia naman bago naubos ang savings ay napasok na continuity announcer sa isang bagong TV network. Pinalad siyang mapili sa mahigit na 100 aplikante. Nakatulong sa kanya ang kanyang background sa speech training and drama na bahagi ng kurso niya sa universidad. Bukod sa narinig ang tinig sa ilang programa sa TV, ay nakikita na rin sa screen ang magandang mukha ng dalaga sa maikling news report. Kapag linggo ng gabi ay nakikita sina Richard at Julia. Formal na umaakyat ng ligaw sa dalaga si Richard, umulan man o umaraw. 6 months and 6 days na mulang umalis tayo sa poder ni Mr. Laredo, Julia. Nagbibilang ka ng araw, Richard. Nakangiting tanong ni Julia. Bawat kasama sa pagbibilang ko ang pag-asam na sana naman sagutin mo na ng oo ang pag-ibig ko. Ang pag-asa sa mga mata ni Richard ay hindi naglalaho. Napabuntong hininga ang dalaga. Alam mo ba, Richard, na hanggang ngayon hindi pa kompletong nakakawala kay Laredo? Napaunat sa pagkakaupo sa simpleng sopa. Si Richard, naalala mo pa rin siya. No, hindi sa ganun, Richard. I mean, tulad kagabi, ang binasa kong news bulletin ay tungkol kay Rebecca sa ginawa niyang pag-expose sa katiwalian sa customs. Part ng iyong trabaho. Wala yun, Julia. Ang kaso ay nakaawa ako sa lalaking mamahalin ko dahil ang mangyayari para siyang kukutsain at kakantsawa ni Rebecca. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko yata maintindihan, Julia. Richard, di ba ako ay naging karelasyon naging kuha ni Congressman Laredo for several months. Alam mo iyon. So what? Kunot na ang binata. So what? Richard, di mo ba naiintindihan? Pagtatawanan ka ni Rebecca, oras na mahalin kita. Sasabihin taga-sambot ka lang pala. May mga katagang tumimo sa isipan ng binata. Sinabi mong pagtatawanan ako oras na mahalin mo ako. Ibig mo sabihin ay gusto mo akong mahalin, Julia. Ha? Hindi malaman ng dalagang isasagot. Mahal mo rin ako, Julia. No, hindi ko sinabi yun. Umilap ang mga mata ng dalaga. Jesus, Julia, natatakot ka lang aminin eh. Mahal mo ako and you know it. Richard, may bagyong darating. Sumasama na ang panahon sa labas. Puso pa ang biglang brownout. Mabuti pa yata ay umuwi ka na naman. Umihip na nga ang hanging malakas. Ang darating na unos ay minabahala ng maitim na ulap sa kalangitan. Hindi ako naniniwalang uunos. Ang sabi ng pag-asa ay sa hating kapitaan ng bagyo. Ayon sa latest bulletin ay mapapaagang dating ng bagyo, Richard. Wala ka pa namang payong o kapote. Ayokong abutin ka ng ulan sa daan. Bakit ayaw mo? Huwag mong sabihin takot kang mawala ng matapang na tagpagtanggol. Mulang humiwalay ka kay Mr. Laredo ay wala nang nagbanta sa iyong buhay, Julia. Basta umalis ka na sa amin. Kumunot na ang noo ng dalaga. Nagsimula nang pumatak ang ulan. Sorry kung nasira ko naman ang araw mo, Julia. Goodbye. Ang dilim ay sabay sa paglayo ng binata ay bumusang napakalakas na ulan na may kasama pang hangin. Mula sa pintuan ay natanaw ni Julia ng basang-basa na si Richard. Pero nagpatuloy pa nito sa paglayo, yuko ang ulo at ayaw tumakbo. Kinigilgit pa yata siya, naisip ni Julia. Biglang kumidlat at sinabayan naman ng brownout. Richard, nang sigaw ni Julia na pumailan lang sa nagsusungit na gabi.
Si Richard ay hindi na nagdalawang isip, patakbo itong nagbalik sa apartment ng dalagang pinakamamahal. Sinalubong siya ni Julia. Samahan mo ako rito. Natatakot ako. Ang paligid ay inuunos, kinikidlat at kinukulog. Mabilis na isinara ng dalawa ang pinto ng apartment. Ang dilim ng gabi ay magkakapit kamay na hinarap nila. Kung tutuusin na may ilawan namang gasera bukod sa flashlight sa apartment ni Julia. Ang kaso ay nalimutan na yata nilang tungkol sa gasera at flashlight. At nagsimula na rin silang makalimot sa sarili. Magkayakap na naupo sila sa simpleng sopa. Ang mga labi nilang uhaw sa isa ay nagdikit. Ang basang-basang damit ni Richard ay nangahubad na lahat. Ang mga saplot ng dalaga ay isa-isang naalis. Ang iniiwasang maganap ay naganap sa gitna ng bagyo at brownout. May kalahating oras din bago nila sinindihan ng gasera. Si Julia ay tahimik na nagbihis. Maging si Richard ay nagdamit na rin. Panay ang lunok ni Julia. Hindi makatingin sa binata. Ano ang iniisip mo, Julia? Ang magalaking pagkakamali sa buhay ko na ulit na naman. Anong pagkakamali? Nagpangkay ako sa lalaking hindi ko naman asawa. Ginagap ni Richard ang palad ng dalaga. Nakakasalan kita sa pinakamalapit na simbahan sa pinakamadaling panahon. Richard, naaawa ka lang sa akin. Iniibig kita, Julia. Kahit pagtatawanan ka ni Rebecca, I don't care. Ang mahalaga ay mahal kita at mahal mo rin ako. Napalunok si Julia. Makapagkakaila pa ba siya sa damdamin? Mahal mo rin ako, diba, Julia? Tumango ang dalaga. Almost 6 months na kitang mahal, Richard. Halos kasabay ng paglayo ko kay Rebecca. Nalugod si Richard, pero bakit inilihim mo? Imagine pareho tayong nanghihirap ang kalooban. Kasi ngay ayokong pagtawanan ka ng kapwa mo. Hanggang kanina itinangka kong labanan ang pag-ibig ko sa'yo, Richard. Ang iyo pang sasabihin ni Julia ay napigil na ng mga labi ng binata. Hinadkan siya ni Richard ng buong pagmamahal. 5 taon ang mabilis na lumipas matapos ang kasal nila. Si Richard ay nakatapos na ng criminology at ngayon matagumpay ng tagapamahala ng isang malaking security agency sa bansa. Si Julia ay ganap ng newscaster at talk show host sa telebisyon. 2 na ang anak ni Julia at Richard. Si Rebecca Laredo, ang magigiting na mambabatas, ay inatake sa puso sa gulang na 55. Tumalo sa kanyang libing sina Richard at Julia.